Nagmakaawa siya sa lalaki na payagan si Chen Pingan na sumama sa kanila. Binalaan siya ng lalaki na habang kaya nilang harapin ang Blue Lightning Tiger, mas mabuti na magsanib puwersa sa mas maraming mandirigma. Idinagdag ng babae na sila ay mula sa pamilya Wu at walang sinuman ang makakasakit sa kanila. Binanggit niya na kung nakita niya kung gaano ka-adorable si Zollinger, gusto niyang isama siya sa kanila. Namula siya, idinagdag niya na gwapo si Chen Pingan at maaaring may pagkakataon siyang magkaroon ng maliit na kapatid at ang pagpapakasal ay hindi masama para sa kanya. Samantala, sa God Realm, naglalakad sina Chen Pingan at ang grupo. Naisip ni Chen Pingan na paminsan-minsan ay ilalabas niya si Zollinger. Tinanong niya ang lalaki na sabihin sa kanya ang tungkol sa Monster Beast Mountain dahil siya ay isang outsider na hindi gaanong alam. Nalungkot, hindi matanggap ng lalaki ang nangyari. Naguluhan si Chen Pingan, nagtataka kung ano ang nangyayari at kung bakit tila malalim ang pag-iisip ng lalaki. Naniwala siya na may iniisip ang lalaki at nagpasya na huwag siyang abalahin. Sinabi ni Chen Pingan sa lalaki na pupunta na lang siya at magtatanong sa kanyang kapatid. Galit, na sinabi ng lalaki kay Chen Pingan na sa halip ay sasabihin niya at hiniling sa kanya na lumayo sa kanyang kapatid. Naguguluhan pa rin, tinanong ni Chen Pingan ang lalaki kung ano ang ibig sabihin niya. Nag-isip ang lalaki at ipinaalam kay Chen Pingan na tama ang kanyang tinanong tungkol sa Monster Beast Mountains. Ang kanilang pamilya Wu ay isa sa pinakamalakas sa kanilang lungsod at ang kanilang ancestor na si Wu Dejin ay nasa God King Peak Realm. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na walang sinuman ang nakakakilala sa mga bundok maliban sa kanila at sa pagkakaalam niya. Dumating ang kanilang ancestor upang hamanin ang Double-Winged Red Lion at hanggat naalis na ang Beast Monster King, ang Beast Monster Mountains ay magiging tulad ng hardin para sa kanilang pamilya Wu. Tinawag ng babae ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na huwag hawakan si Chen Pingan habang nag-uusap. Hiniling niya sa kanila na lumapit dahil nakakita sila ng mga bakas ng Blue Lightning Tiger. Tumakbo sina Chen Pingan at ang lalaki patungo sa kanila. Lumitaw ang Blue Lightning Tiger at kinumpronte sila. Bamulong ang lalaki na hindi nila kayang harapin ang Blue Lightning Tiger dahil mayroon itong extraordinary blood. Sinabi ng babae kay Chen Pingan na dalhin si Zollinger palayo at hahawakan nila ang beast at magkikita ulit sila kung saan sila nagsimula. Nagsimulang magbilang ang lalaki at inatake ang tigre. Tumalon ang babae at naghagis ng suntok patungo sa Blue Lightning Tiger, gayunpaman, umiwas ito. Inatake ng Blue Lightning Tiger ang babae na nagpatakbo sa lalaki na may pag-aalala. Tinawag ni Chen Pingan si Chopper ngunit isang sinag ng liwanag ang binaril mula sa likuran ni Chen Pingan na tumama sa tigre at nagpatunaw sa balat nito. Lumingon ang magkapatid na Wu upang harapin ang pinagmulan ng pag-atake, si Zollinger. Tinanong ni Zollinger ang magkapatid na Wu kung ayos lang sila. Tinanong ng lalaki si Zollinger kung nasa God Sovereign Peak Realm ba siya batay sa lakas ng kanyang pag-atake. Sumang-ayon si Zollinger at ipinaalam sa kanila na malapit na siyang pumasok sa God Realm. Inakala ni Zolayo na nasa God Spiritual Realm lamang siya at mabilis na napagtanto na basura siya sa paglakas ng loob na mag-ampon ng isang genius little sister. Tinanong ni Chen Pingan si Zollinger kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mataas na cultivation at nagtaka kung paano siya nag-cultivate. Sumagot si Zollinger na hindi siya tinanong ni Chen Pingan tungkol dito at tungkol sa cultivation, kumain siya ng pakwan. Nagdududa, sinabi ni Chen Pingan sa kanya na hindi siya naniniwala. Kinumbinsi ni Zollinger si Chen Pingan na nagsasabi siya ng totoo. Ipinaliwanag na ang pakwan sa kanilang bakuran ay may mas maraming spiritual energy kaysa sa spiritual medicine kaya ang pakwan na kinain niya ay nagpataas ng kanyang cultivation. Nagtaka si Chen Pingan kung kahanga-hanga ba ang fertilizer na ibinigay ng system. Sinabi ni Zollinger sa kanya na dahil din ito sa mayroon siyang unique physique at kung iba pa, hindi ito magkakaroon ng ganoong epekto. Naintindihan ni Chen Pingan at naisip na kailangan niyang pilitin si Jiang Yukon na kumain ng mas maraming pakwan at hindi mahalaga kung hindi ito gumana. Kinumpronta ng lalaki ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na huwag itong dibdibin. Tinawag ng isang lalaki ang dalawang magkapatid at sinabi sa kanila na hinuhuli ng ancestor ang King of the Mountains at na ang Beast of the Mountains ay balisa. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nila sa mga bundok sa ganoong mapanganib na panahon.
Binati nila ang lalaki at ipinaalam sa kanya na kailangan ni Zolan ng mga materyales mula sa Blue Lightning Tiger upang mag-cultivate at naisip nilang hindi ito malakas kaya naglakbay sila sa mga bundok. Nagulat si Wulong Tao sa irregular blood ng tigre at nagtaka kung napatay ba nila ito at kung napahusay ang kanilang cultivation. Nahihiya ang magkapatid na Wu at sinabi kay Wulong Tao na hindi sila ang pumatay nito at kung hindi dahil kina Chen Pingan at Xiolinger. Nasa panganib sila. Nagduda si Wulong Tao na nasa tribulation stage ang cultivation ni Chen Pingan at para kay Zolinger, hindi niya nakita ang kanyang cultivation. Nagtaka siya kung paano nila napatay ang tigre. Ipinaalam ni Chen Wun kay Wulong Tao na dahil gumagamit sila ng artifact upang itago ang kanilang cultivation, kung saan sumang-ayon si Zolan. Tinanong ni Wulong Tao si Chen Yun kung totoo ang kanyang sinabi. Naisip niya na hindi niya dapat palampasin ang ganoong talento at kailangan niyang humanap ng paraan upang imbitahan siya sa pamilya Wu. Tinawag ni Wulong Tao sina Chen Pingan at Zolinger at nagpasalamat sa pagligtas sa buhay ng magkapatid na Wu. Sinabi ni Chen Pingan kay Wulong Tao na huwag itong intindihin dahil parang pagtaas lang ito ng kamay, gayunpaman, pinilit pa rin ni Wulong Tao na iwanan nila ang kanilang address at pupunta ang pamilya Wu upang pasalamatan sila. Ipinaalam ni Chen Pingan kay Wulong Tao na ang dalawa sa kanila ay naglalakbay lamang at walang nakatirahan. Hinawakan ni Wulong Tao ang kamay ni Chen Pingan habang masiglang nagtatanong sa kanya kung gusto nilang kunin ang apelyido ng pamilya Wu at sumama sa kanila. Hinayaang bitawan ni Chen Pingan ang kanyang kamay at tinanggihan si Wulong Tao, sinasabing sanay na silang mag-isa at hindi kailangan sumama sa anumang paksayon. Nagalit si Wulong Tao at sinabing may masamang asal si Chen Pingan at hindi makapaniwala na tinanggihan siya. Naisip niya na nakakaawa na ang ganoong talentadong tao ay hindi mula sa pamilya Wu. Nagtanong si Wulong Tao kay Chen Pingan kung ano ang kanyang cultivation dahil narinig niya mula kay Chen Yuan na si Zolinger ay nasa peak of God's sovereign na. Sumagot si Chen Pingan na mas talentado lang si Zolinger kaysa sa kanya at nasa peak of the God's spiritual realm lamang siya. Sinabi ni Wulong Tao kay Chen Pingan na hindi niya kailangang maging mahinhin. Ipinaalam niya kay Chen Pingan na mayroon siyang gagawin kaya nagpaalam siya. Naniwala si Wulong Tao na dahil tumanggi si Chen Pingan na sumama sa kanila, pipilitin na lang niya sila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lalaki ang nagpapakatay ng mga beasts. Tinawag siya ni Wulong Tao at tinanong kung ano ang problema. Binati ni Wulong Tao ang lalaki at ipinaalam sa kanya na nakatagpo siya ng isang batang henyo na malapit nang pumasok sa God Realm at mayroon siyang nakatatandang kapatid na nasa God Spiritual Realm ngunit sa kasamaang palad, ayaw nilang sumama sa kanilang pamilya. Nakakuha si Wulong Tao ng ideya na patayin si Chen Pingan at burahin ang mga alaala ni Zinger upang maging kilala ang pamilya Wu. Nagtanong ang ancestor kay Wulong Tao kung gusto niya siyang kumilos. Ngumisi si Wulong Tao at sinabi sa ancestor na magiging maaasahan siya at kahit itinatago ni Chen Pingan ang kanyang cultivation, hindi niya inakala na may sinuman ang makapagpapayanig sa kanya. Sa huli, pumayag ang ancestor sa plano ni Wulong Tao. Sa God Ray Monster Beast Mountains, nagpasalamat si Chen Yuan kina Chen Pingan at Zolinger. Sinabi ni Chen Pingan sa kanya na huwag mag-alala dahil ipinaalam niya sa kanya na maghihiwalay sila ni Zolinger dahil may iba pa silang gagawin. Biglang dumating si Wulong Tao kasama ang ancestor, sinasabi sa kanya na naruroon pa rin sina Chen Pingan at Zolinger. Inutusan ng ancestor si Wulong Tao na imbitahan muli sila at kung tatanggi sila, kailangan niyang mag-ulat sa kanya. Yumuko si Wulong Tao habang sumasang-ayon sa utos ng ancestor. Ilang sandali pagkaraan, nawala si Wulong Tao at lumitaw sa harap ni Chen Pingan at Zolinger na nagsabi sa kanila na maghintay. Naguguluhan, tinanong ni Chen Pingan si Wulong Tao kung may kailangan siya. Yumuko si Wulong Tao at tinanong si Chen Pingan kung maaari niyang pag-isipang muli ang pagsama sa kanilang pamilya Wu. Naiinis, sumagot si Chen Pingan na binigyan na niya siya ng kanyang sagot, na nagpatakot kay Wulong Tao. Natigilan ang mukha ni Chen Pingan pagkatapos ng kanyang narinig. Balisa si Chen Yuan at sinabi kay Wulong Tao na sinabi na ni Chen Pingan na ayaw niyang sumama sa kanilang paksayon. Ang dalawang magkapatid ay lumapit at nagpatuloy na pinagalitan si Wulong Tao, sinasabing hindi sila gagantay ng masama sa kabutihan, na sinang-ayunan ni Zilan.
Itinaas ni Wulong Tao ang kanyang kamay at ibinagsak ito na nagpatalsak sa magkapatid, sinasabing huwag silang makialam sa mga usapin ng iba. Pagkatapos ay tinukso niya sila, sinasabing sila ay walang kakayahan at ang ancestor na ang kikilos dahil matigas ang ulo ni Chen Pinggan. Isang sinag ng liwanag ang bumaba na nagpatatag kay Chen Pinggan. Lumitaw ang ancestor at lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya na si Chen Pinggan ang nasa harap niya, na pareho rin para kay Chen Pinggan. Nagsasalita pa rin ng masama si Wulong Tao habang nawala ang ancestor sa tabi niya dahil sa takot. Nagulat si Wulong Tao nang mapagtanto niya na ang ancestor ay nakayuko ng apat-apat. Nanginginig ang ancestor at sinabi kay Chen Pinggan na nagkasala siya at nararapat ng libu-libong kamatayan upang magsisi. Pagkaraan ng ilang sandali, nalilito pa rin si Wulong Tao sa mga nangyari habang lumingon-lingon siya kina Chen Pinggan at ang ancestor. Ang kanyang mukha ay nawawala ng pag-asa, iniisip na tapos na siya. Nagtaka si Chen Pinggan kung talagang ganoon siya kalakas at napagtanto na ang ancestor ay ang ancestor ng pamilya Wu na nasa peak of the God King realm. Itinaas ang ulo ng ancestor at yumuko muli, sinasabi kay Chen Pinggan na hindi siya dapat nakinig sa iminungkahi ni Wulong Tao na gustong kunin si Zolinger at dahil umabot na sa ganoong punto, ibibigay niya si Wulong Tao sa kanyang pagtatapon at hindi siya maglakas loob na magprotesta. Naging seryoso ang mukha ni Chen Pinggan dahil naniwala siya na gustong kunin ni Wulong Tao si Zolinger mula sa kanya at sinabi na kailangan niya siyang turuan ng leksyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa ancestor na may ideya siya kung ano ang gusto niya. Nalungkot ang mga ancestor. Yumuko siya muli at sumagot na naintindihan niya habang tinatawag niya si Wulong Tao at sinabi sa kanya na siya ang hindi niya matiis. Hiniling ni Chen Yuan sa ancestor na maghintay at lumuhad kasama ang kanyang kapatid na si Zolan, nagmamakaawa kay Chen Pinggan kung maaari niyang patawarin si Wulong Tao para sa kanilang kapakanan. Tumingin sa kanila si Chen Pinggan na may malungkot na ekspresyon, nagtataka kung bakit. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya at pumayag na patawarin si Wulong Tao at inutusan sila na maaari nilang hawakan ang natitira. Yumuko si Wulong Tao sa lupa at nagpasalamat kay Chen Pinggan sa pagiging maawin. Naiinis, ibinaba ng ancestor ang ranggo ni Wulong Tao bilang clan elder at ipinaalam sa kanya na siya ang magdedesisyon ng kanyang sariling parusa pagbalik niya at tinanong kung mayroon siyang anumang reklamo. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Chen Yuan at naisip na hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya katuwid loob na maglakas loob na magmakaawa para sa buhay ni Wulong Tao sa panganib na mapagalit si Chen Pinggan, na kalaunan ay pinakinggan niya. Ngumiti ang ancestor at hinirang si Chen Yuan bilang bagong elder ng pamilya Wu. Pagkatapos ay napagtanto niya na tinawag din niya si Chen Pinggan na senior brother at naniwala na kinilala din siya nito. Hindi makapaniwala si Chen Yuan sa kanyang narinig at tinanong muli ang ancestor. Nagtanong ang ancestor kung ano ang naramdaman ni Chen Pinggan tungkol sa kanyang suhestyon. Pinayagan ni Chen Pinggan ang ideya ng ancestor at dahil naayos na ang bagay, umaasa siyang magiging maayos sila bago siya lumipad. Ang tatlo pagkatapos ay sabay-sabay na naisip na tunay na napakabukas palad ni Chen Pinggan. Habang lumilipas ang oras, dumating sina Chen Pinggan at Zolinger sa mortal realm. Hiniling ni Chen Pinggan kay Zolinger na maghiwa ng ilang pakwan para sa kanya habang lumalabas sila ng portal. Tumakbo si Zolinger habang sumasang-ayon, naghihiwa ng mga pakwan. Tinawag ni Chen Pinggan si Jiang Yukon na paalis na upang bumalik mamaya dahil kumakain sila ng pakwan. Balisa, sinabi ni Jiang Yukon kay Chen Pinggan na kumain lang siya ng ilang snacks kaya hindi siya gutom. Hinawakan ni Chen Pinggan ang kanyang mga kamay at lumapit sa kanya, sinasabi sa kanya na maaari siyang kumain ng marami hanggat kaya niya, ipinaalam sa kanya na nagkaroon si Zolinger ng boost sa kanyang cultivation sa pagkain lamang ng pakwan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na habang ipinaalam sa kanya ni Zolinger, nag-alala siya na maaaring hindi ito gumana para sa iba at kahit na pinalakas lamang nito ang katawan, hahanap siya ng paraan upang pahabain ang buhay upang magkasama sila ng matagal habang tinaladkad niya si Jiang Yukon. Namula si Jiang Yukon pagkatapos marinig ang sinabi ni Chen Pinggan at sumagot na siya ay sili. Ilang sandali pagkaraan, nagsilbi si Zolinger ng pakwan. Tumayo si Chen Pinggan at sinabi kay Jiang Yukon na maaari niyang kainin ang lahat ng pakwan na ikinairita ni Zolinger. Nagbuntong hininga si Jiang Yukon at sinabi na alam niya na mangyayari iyon.
Pagdating ng night sa harap ng bakuran ni Chen Pinggan, masayang sumigaw ang bronze sword na hindi dumating ang wooden sword para sa kanya, sinasabing malaya na siya. Pagkatapos ay tinawag niya si Chopper at sinabi sa kanya na malaya na siya ngayon mula sa mga akusasyon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.